Magandang gabi, Collegiate Taricans. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ayan. Thank you so much po sa lahat ng nandito ngayon na nakatutok at nakatambay sa ating munting YouTube channel. Nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyo pong Collegiate Taricans na maghahatid sa inyo ng mga latest na update and fresh na mga happening single po sa TVJ and the Legit Taricans. Kaya naman kung isa ka sa hindi pa nakaka-subscribe, nako, wag niyo na pong palagpasin ang oras na to. Pakiclick po na subscribe button dyan sa baba and notification bell para maging updated at una kayo sa mga nilalabas nating mga balita. And ang mainit nga po nating update ay pumapatungkol dito po sa mga kaganapan sa naging hearing ng Tape Inc. at kampo ng TVJ para sa sinasampa pong reklamo ng TVJ. So ito pong si Miss Malu Choa Fagar ay lumutang at siya nga po ay nasa kampo ng Tape Inc. So yung napabalita po na kesyo fake news na tetestigo si Miss Malu Choa Fagar laban po sa TVJ ay mukhang hindi po natin maaasahan dahil ayun nga, nandun na po siya. Nakapag-testify na po siya. Magkasabay po sila ni Romeo Halushos Sr. Anyway, bukod po dyan natin din namang pag-uusapan ang tungkol dito kay Christopher V na kung saan ay kung nanood po kayo kanina ng 1PH ay ipinagtanggol po niya si Joey De Leon. Napakalinaw ng sinabi roon ni Christopher V na kung saan hindi naman po malinaw. Hindi naman kasama sa kategory kung para saan ba. Kung sa tao lang ba yung tinutukoy na isinasabit po sa leeg. Masyado lamang daw po pinapalaki yung issue dahil gustong-gusto raw po makagante ng mga panatiko ng It's Showtime sa EAT. Kaya masyado po silang nakabantay at pinupush po talaga na isuspinde ang EAT show. Yung mga hayop naman daw talaga ay ang mga hayop ay ginagamitan daw naman po talaga ng lubid. So yan po ang mainit na tinalakay ni Christopher Min sa 1PH kanina para sa kanyang programa na Christopher Minute. Anyway, bago po tayo magpatuloy at pag-usapan ng iba pa po nating update ngayong hapon or ngayong gabi na mga ka-OG, nais ko po muna na pasalamatan ng ilan sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Kaya naman sa lahat na nandito ngayon na nakatambay sa ating YouTube channel ay magandang gabi po sa inyo at narito ang ilan sa mga napili po nating i-shoutout. So, shoutout and hello nga po dito kay Sir Ernesto Habana Jr. Sabi po kasi niya dito, hello Miss Gandara. Shoutout and thank you so much sa pagsuporta naman dito kay Miss Rosemary. Yan, magandang gabi po sa inyo. Shout out Oleses Tayatak. Good morning ma'am, pa-shout out po. Shout out Sir Angelo Acosta. Sabi niya pa-shout out po Miss Gandara. And syempre, nandito rin po sa listahan natin sila Sir Nathan Wayne De Vera. Ayan si Atasha nga raw po ay Pantasya Mulak, ang bagong magpapakilig sa tanghalian. Anyway, shoutout din po kina Sir Romeo Ramirez. Shoutout kay Sir Jefferson Ato. Magandang gabi po sa inyo. Shoutout Sir Rudy Gohar. And shout out kay Mel Gibbs Vergara na mga masusugid po nating taga-subaybay. So sila lang po muna for tonight's video and dumako naman po tayo dito sa pinakasentro ng ating update ngayong gabi. Ito nga po ay pumapatungkol sa usap-usapan sa social media hinggil po dito kay Joey De Leon. Grabe, talagang kino-call out po nila ang MTRCB. Gustong-gusto po talaga nila na ma-actionan at suspindehin ang EAT show. Kasi para daw mapatunayan ni Miss Lala Soto na hindi po siya bias.
And pansin nyo rin po ba mga ka-OG na mula po na magkaroon ng issue itong It's Showtime sa MTRCB. Wala nang talagang naging mainit pong usap-usapan sa social media yung mga violation niyan. Wala na po akong ibang marinig. Kada kibot ay MTRCB na lamang. Talagang wala. Parang bantay sarado na po lahat. Dati-rati naman hindi. I mean, oo, nagtatrabaho po ang MTRCB pero tahimik lamang po silang nagtatrabaho, maayos. Kumbaga, hindi ang ingay sa social media na parang ang toxic na. Dati-rati kapag nagtatrabaho po ang MTRCB, kagaya ng pag-i-issue sa Showtime, 'di ba sabi napakarami ng violation ng Showtime and hindi natin alam na meron na pala silang warning. Ibig sabihin nagtatrabaho po sila ng tahimik, kumikilos po sila ng tahimik, mapayapa, maayos. Pero ngayon, wala na. Ang ingay na, ang gulo na, ang toxic na sa social media, guys. Wala nang akong ibang narinig na balita, kundi Lala Soto, ano na? Yang MTRCB, ano na? Kamusta na? Galaw-galaw. I mean, hindi na po talaga makapagtrabaho ng mapayapa ang MTRCB ngayon. Ang dami na pong nagdidikta sa kanila. Higit sa lahat, marami po ang inip na parang nagmumukha po na walang ginagawa ang MTRCB. Samantala, pag-usapan naman po natin ang tungkol dito kay Miss Malu Choa-Fagar na kung saan ay isa nga po siya sa mga witness talaga na patunayan po natin na talagang nasa panig po siya ng Tape Inc. dahil kasama po siya ni Attorney Maggie para i-representa sa hearing po sa Marikina. So, base po sa report ay balanse lamang siya. Parang ayaw niyang banggain ang TVJ, ayaw rin niyang anuhin ang tape. So, nandun lang siya para isiwalat kung ano yung katotohanan at dun kukuha ng input ang kukuha ng input ang judge para malaman ang buong katotohanan. So, dahil dito, hindi maiwasan ng ilang netizen na sabihin na nagpe-playing safe. Sabi nga po dito, kung totoo raw po na ayaw niyang makigulo, sana hindi siya pumayag na pumanig dito sa Tape Inc. or wag siyang pumayag na tumistigo tapos sa Tape Inc. pa. So, narito nga po mga ka-OG ang ilang say ng mga netizen dahil po sa appear ni Miss Malu Choa-Fagar na nasa partido po ng Tape Inc. Sabi po dito ni beta tester, ang alam ni Malu is employee ang TVJ at yan ang isa sa mga sasabihin niya diyan. Pero yun nga, para naman po sa akin, kung yan po ang sasabihin niya na employee ang TVJ, kahit naman po magsalita siya doon, hindi naman ibig sabihin na yun ang paniniwalaan. Syempre, may magka-counter dyan at sasabihin nasaan ang ebidensya or kontrata, may papakita bang kontrata bilang patunay. Samantala, sabi naman dito ni Dufer, ang awkward na magte-testify si Ma'am Malu sa side na pa ng tape. Kahit hindi against sa TVJ, pero very unusual. Opo, totoo, no? Hindi against sa TVJ, pero nandoon sa kampo ng Tape Inc. Nasa side ng Tape Inc. si Miss Malu. So, very unusual naman po talaga. Samantala, ayun naman dito kay Kinsey Miranda, kung ayaw niyang makigulo kamo, bakit siya andyan na para mag-witness? It only means gusto niya yung desisyon na ginawa niya. Wala nang maraming pasakalye pa. Bottom line, nag-witness pa rin siya at iniwan niya sa ere ang TVJ. Ano mang maging desisyon, manalo matalo, TVJ legit lubricants pa rin ang mas minamahal ng lahat. Kitang-kita naman na kung sino ang mas pinapanood. So, dito kasi, speaking of pagte-testify tapos nasa side ng Tape Inc.,
Ang common po na naiisip ng mga tao is that lahat ng sasabihin ay panig sa tape. So parang wala yung wala yung magte-testify ka na magsasabi ka lang ng katotohanan na wala kang kinakampihan, tape or TVJ, hindi against sa TVJ, basta sasabihin niya lang yung nalalaman niya, ganon. Kasi ang common thinking nga po ng mga tao is that kapag nasa side ka nung kabila is planado yan kung ano yung sasabihin mo, idedekta syempre nung lawyer kung ano yung sasabihin mo, kung ano yung dapat mong iparating doon, ganon, para maganda yung atake, para lumabas na panalo yung kliyente. Syempre, yan yung attorney. Gagawin po niyan ang lahat para mapanalo yung kanyang client, which is ang Tape Inc. And kung ano man ang sabihin nitong witness na nasa kabila, malamang meron na rin po yung guide ng attorney. So, papaanong sasabihin na hindi naman against sa TVJ? Basta, yun na yun. Medyo magulo po talaga, pero ayun nga. Ang hirit po ng mga netizen dito katulad nito, kung ayaw daw makigulo, bakit daw siya nandun para mag-witness. So, ayun lang po muna ng update natin ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.